Ano po ang sinasabi ni Dark Defender tungkol kay XRP? Yan mga kakripto, may bagong update po si Dark Defender tungkol kay XRP. Ayon sa kanya, ang long-term structure ng token ay mananatiling buo. Hindi ito bagong hype, kundi continuation ng framework na sinusundan po niya mula pa February 2025. Sa loob ng 18 months, sinundan ni XRP ang parehong structure na nagbigay po ng clear checkpoints sa mga traders. Ang kanyang post ay nagpapaalala na kahit may volatility at pagbabago sa market, ang core framework ni XRP ay hindi po nagbago. Kaya ang focus ngayon ay kung paano po magagamit ng mga traders ang structure para ma-anticipate ang susunod na rally. At ayan, ngayon ay paano nga ba tumutulong ang technical structure kay XRP? Dito po sa chart ni XRP na ibinahagi rito ni Dark Defender, makikita po ang consistent structure sa higher time frames. Ang long established support at resistance zones ay patuloy na ginagalang ng market. Ito po ang nagbibigay ng checkpoints para sa strength, stability, at saka trend continuation. Si Dark Defender ay binigyang diin po niya ang mga levels na critical sa market framework. Ang recent price action ng XRP ay nag-react sa historical zones na ito, kaya lumalakas po ang credibility ng structure. Ang ganitong consolidation sa low dollar region ay kadalasang preparation stage bago ang malaking directional move. Kaya ngayon, ang mga traders ay nag-o-observe or binabantayan kung paano po ito magiging confirmed rally. Ngayon ay ano naman ang papel ng institutional interest sa rally potential? Ang technical structure ay nagiging mas malakas kapag naka-align sa fundamentals. Sa kaso po ng XRP, lumalaki na ang institutional accessibility. Sa US regulated financial products ngayon ay nagbibigay po ng exposure kay XRP. At mas marami pong participants ang makakapasok ng walang friction. Ang liquidity base ay lumalaki, kaya ang price movement ay hindi lamang po nakadepende sa retail traders. Ang ganitong institutional participation ay nagpapalakas po sa rally dynamics. Ang moves or galaw na dating nakadepende sa mga small traders, ngayon may support ng malaking capital pools. Kaya ang kombinasyon ng technical at institutional factors ay nagsiset or naghahanda sa stage para sa susunod na malakas na rally. Ano naman ang dapat po nating bantayan bilang mga traders sa market? Ang stable structure ay hindi ibig sabihin na wala pong risk. Ang breakouts ay pwede pong mabigo kapag ang volume ay humina o ang global sentiment ay lumobo. Ang mga traders ay dapat pong mag-monitor or bantayan ang volume spikes. Maliban sa volume spikes ay ang reactions sa mga support levels at confirmations sa iba't ibang time frames. Si Dark Defender ay nagbigay po ng mga levels at framework. Ngunit ang mga ito ay hindi po garantisado ang outcome. Pero syempre, makakatulong ito sa bias definition, exposure management at saka strategy adjustments kapag nagbago ang kondisyon ng market. Ang malinaw na invalidation points ay critical. At yan, kapag nag-drop or bumagsak po sa ilalim ng long-term support ay magpapahina po ito sa bullish structure. Ang malakas naman or strong closes
or malakas na pagsasara sa ibabaw ng mga resistance ay magpapatunay po yan ng continuation or tuloy-tuloy na galaw. Ngayon ay ano naman ang mga key signals para sa XRP rally? Ang mga market watchers ay dapat pong tingnan ang behavior ng XRP malapit sa highlighted supports. Ang sustained strength sa ibabaw ng mga levels ay makakapag-confirm ng stability. Kasama po sa signals na ito ay ang tumataas na buying volume, ETF inflows, at alignment sa broader crypto market. Kung magtatagpo ang factors na ito, maaari nating makita ang full rally setup. Kaya sa technical at fundamental analysis, si XRP ngayon ay nasa crucial stage. Ang mga traders at investors ay kailangang maging alerto sa confirmation signs para ma-maximize ang timing at saka risk-reward. Paano naman po nag-set up ang market para sa next major move? Ang kombinasyon po ng technical structure at saka institutional access ay nagre-resulta sa compelling setup. Si Dark Defender, ang kanyang update dito ay nagpapaalala na ang XRP market ay handa na sa susunod na directional move. Ang consolidation sa support plus ang rising liquidity ay nagbibigay po ng foundation para sa breakout. Ito po ang klase ng setup na hindi basta hype pump, kundi strategically informed rally potential. Ang mga traders ay pwede pong mag-position sa tamang bias habang sinasabay ang market signals. Ang susi po dito ay disciplined at saka analysis. Hindi po blind speculation. Si XRP ay may chance na baguhin po ang low dollar consolidation sa malakas na upward trend. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang long-term framework sa XRP trading? Si Dark Defender, ang kanyang structure dito ay nagbibigay po ng map or mapa sa market. Ito ay guidance or gabay para sa momentum, risk management at saka trend tracking. Kahit may short-term fluctuations, ang base levels ay nagpapakita ng expected reactions at rally checkpoints. Ang mga traders na sumusunod sa framework ay mas handa sa volatility. Ang institutional inflows at saka ETF adoption ay nag-boost ng credibility ng structure. Kung ma-observe po ng tama, ang long-term framework ay nagbibigay ng insight kung kailan mag-take profit at kung kailan po mag-hold. Para kay XRP, ang structure na ito ay critical sa pag-navigate sa next bull leg. At bilang panghuli, ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Sa kabuuan, ang mensahe po ni Dark Defender ay malinaw. Ang XRP rally ay maaari pong magsimula habang ang structure ay nananatiling buo. Ang kombinasyon ng historical technical levels at saka institutional liquidity ay nagsiset sa stage para sa potential continuation. Ang mga traders ay dapat pong mag-obserba sa support reactions, volume spikes at saka ETF inflows bilang confirmation. Ang momentum build sa ganitong framework ay mas maaasahan kaysa sa sudden hype. Kaya sa susunod na linggo o buwan, ang chart ni XRP ay magiging gabay para sa smart positioning. Ang susunod po na major rally ay maaring ilabas ang buong potential ng token. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.